Detalye sa pagbunyag ni Inday Barreto sa masamang ginawa ni Raymart Santiago kay Claudine Barreto. Ang pagmamahal ng isang ina kailanman ay hindi mawawala. Marami man ang pagdaanan ng isang pamilya na problema sa buhay. Mag-away-away man ang mga magkakamag-anak. Ang ina ay mananatiling kakampi ng mga anak, lalo na kung malagay sila sa alanganing sitwasyon. May kasabihan nga tayo, ang mga anak kayang tiisin ng kanilang magulang, pero ang ina hinding-hindi ito magagawa sa anak nila. Iyan nga ang pinatunayan ni Inday Barreto, ang matriarch ng Barreto clan at ina ng magkakapatid at showbiz personalities na sina Gretchen, Marjorie at Claudine Barreto. Sa unang pagkakataon, nagpaunlak sa isang panayam si Mommy Inday at sa pamamagitan ng talent manager, entertainment reporter at matalik na kaibigan ni Claudine na si Ogie Diaz. Narinig ang hinaing ng isang ina sa mga pinagdaanan ng kanyang bunsong anak. Sa paunang kwento ni Mommy Inday, naging maganda ang kwento ng buhay ni Claudine at Raymart, lalo na noong sila ay ikinasal. Wala ngang makitang masama noong una si Mommy Inday sa pagkatao ni Raymart at minsan ding ipinagtanggol sa mga taong kumukwestiyon sa anak kung bakit siya ang pinakasalan. Walang nakitang problema noong una si Mommy Inday, kaya naman hindi na niya alam kung paano at kung saan nagsimula ang pagbabago sa ugali ng dating asawa ng kanyang bunso. Subalit bigla na lang nagbago ang ipinangako ni Raymart sa mga magulang ni Claudine na, alagaan ko po siya, hindi ko po siya sasaktan. Nabaliktad ang lahat ng ito at humantong sa mas malaking problema para sa mag-asawa noon na nalaman na rin ng publiko. Masakit para kay Mommy Inday ang balikan ng mga nakaraang nangyari sa kanyang bunso, pero kinailangan niya itong gawin para naman malaman ng maraming tao na hindi nagsisinungaling ang kanyang anak at para maipagtanggol din niya ito sa mga nambabash sa kanya. Inilabas ni Mommy Inday ang saloobin ng isang nasasaktang ina sa pagtrato ni Raymart kay Claudine noon. Sinabi niya na minsan silang nagmadali papunta sa bahay ng anak para sumaklolo dahil inaabuso na umano si Claudine ng kanyang mister. Sa paghingi ng tulong ng Optimum Star, alam na ni Mommy Inday na kailangan nilang magmadali na makarating sa bahay nito. Pero laking gulat na lang niya nang makita niyang maayos at hindi na nagwawala si Claudine at humihingi ng tulong. Dito na nabuksan ni Mommy Inday ang tungkol sa pag-inject ni Raymart kay Claudine para kumalma ito. Ito ang naging simula ng issue noon tungkol kay Claudine na sinasabing gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Matatandaan nga na ipinasok ng pamilya Barreto si Claudine sa rehab sa tulong ng kanilang yumaong ama na si Miguel na nagkunwaring may sakit para lang mapakonfine ang kanilang bunso sa basement ng isang kilalang ospital. Ginawa nila ito para matigil ang mga naisusulat kay Claudine at sa pagiging adik niya. Mariin ding itinanggi ng abogadong si Ferdinand Topacio, counsel ni Claudine, ang mga alegasyon na lulong sa ipinagbabawal na gamot ang aktres. Ayon din sa mga naging pahayag ni Raymart noon, siya ang sinasaktan ni Claudine. Pero ang lahat ng ito ay pinasinungalingan ng drug test na kinuha ng aktres at lumabas na negatibo siya sa ipinagbabawal na gamot. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Mommy Inday, sinasabi niyang napansin niya ang pagbabago kay Claudine matapos ang mga pag-aaway ng mag-asawa at kapag dumarating sila sa bahay nila para sa tulong na hiningi ng bunso niya. Nagtataka na lang si Mommy Inday na laging kalmado ang anak nila at doon na rin niya naramdaman na kahit kalmado ang anak, alam niya na may pinagdaanan itong mabigat. Dito na rin inilabas ni Mommy Inday ang tungkol sa pang-aabuso ni Raymart kay Claudine na ginawa niya mismo sa harap ng kanilang masahista na nakita ng anak nila na si Santino. Hindi mo nakita sa family na ordinary on how, what family we have. Sinaktan mo yung anak namin. Hindi mo alam nakita ng 4 or 5 years old na anak mo. They did not know what it was. Ikinwento rin ni Mommy Inday ang paghingi ng tulong ng anak noong kaladka rin ito ni Raymart sa harap ng maraming kapitbahay sa mismong garahe nila. Ang eksenang nakita nila ang huling eksena sa buhay ni Claudine at Raymart bilang mag-asawa. Ito na rin ang simula ng paghihiwalay nilang dalawa. Wala mang sabihin si Claudine kay Mommy Inday tungkol sa tunay na nangyayari sa buhay nila at sa pisikal na abuso na naranasan niya kay Raymart. Alam at ramdam ni Mommy Inday kung ano ang nangyayari. Later on, nobody need to tell me. Hindi mo kailangan sabihin sa akin. Nagtitinginan lang kami ni Claudine. Hindi niya masabi sa hiya o sa takot. Iniisip niya kung anong gagawin ko.
O anong gagawin ng mga kapatid niya? O baka ikamatay ni Daddy? Mensahe naman niya para kay Raymart. Alam mo wala kang utang. You'll find out. Hindi kita sisingilin. Raymart, never ka namin tinaboy ni Daddy. We treated you like our own son-in-law. But you treated my daughter a beast like an animal. Tapos kinuha mo na lahat ng properties na pinaghirapan niya para sa mga anak niya. Mga anak niyo which is supposed to be your job. Wala kang property at all. You married my daughter because she was Claudine Barreto. You dropped her when she stopped being a Claudine Barreto. Because what you did to her. Because you stopped when she is being one. Inilabas ni Mommy Inday ang kanyang side of the story para malaman ng maraming tao kung saan nanggaling at nagsimula ang pagkakaroon ni Claudine ngayon ng anxiety at depression. Ginawa niyang magpa-interview kay Ogie para naman marinig ng publiko ang kanyang kwento at hindi na lang puro sa mga anak niya. I want to have a voice that I kept all the time. So ikaw ang hahanapin ko kasi ang mga anak ko, suki mo na. Baka nagsawa na sila sa mga anak ko. Ako naman. Dagdag din niya, saktan niyo na ako't lahat, but don't touch my children. I'm 89. I can go anytime. I told Claudine, you stop it. It's the last time I see tears from your eyes. I did crying for you already. Not another tear. Because tatapusin ko ito until the day I will finish it. Hindi ako mamamatay. I will not die until I finish this. And he better watch out. I'm gonna get him, and then I can rest in peace. Ang mga pananakit at ginawang pag-abuso kay Claudine ay naisampa na rin naman ng kampo ng aktres laban kay Raymart, nakasama sa VAUC o RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang ilan sa mga ito ay physical, verbal, psychological, and economic abuse. Ngunit itinanggi naman ito ng kampo ni Raymart noong 2013 at sinabing walang basehan at katotohanan ang mga paratang ni Claudine sa kanya. Nagsumite rin siya ng counter-affidavit para rito. Ipinost naman ni Ogie sa kanyang social media account ang mabilis na pagtugon ng kampo ni Raymart sa panayam ni Mommy Inday. Ayon sa kanya, mabilis na sumagot ang mga legal counsels ng aktor na sina Attorney Howard Calleja at Attorney Catherine Jessica Distor Ginigundo. It is very unfortunate that Mrs. Barreto opted to resort to publicity to spread this untruthful and slanderous narrative about our client and his marriage with Miss Claudine Barreto, who has likewise repeatedly exploited social media and sought recourse through trial by publicity to discredit our client's name and reputation. It appears that the root of Mrs. Barreto's outrage is the conjugal land sold by Miss Claudine 3 years ago, absent the knowledge and consent of our client. Pinaalalahanan din nila ang pamilya Barreto tungkol sa gag order na epektibo pa rin ngayon. To reiterate, we remind Miss Claudine, her family and agents that there is an existing gag order issued by the Family Court, Branch 5 of Mandaluyong City, as early as September 20, 2023, which our client has faithfully complied with, having kept his peace all these years. Finally, let this be a final warning that any utterances in contravention of the law shall be dealt with before the appropriate forum to protect our client's rights and to preserve his interests. Samantala, nagbigay naman ng babala si Mommy Inday sa current partner ni Raymart ngayon na si Jody Santamaria at sinabing mag-ingat ito sa aktor. Aniya, yung dumating si Jody, wala namang pakialam si Claudine kay Jody Santamaria. That's her lookout. I'm not gonna say good luck to her. I'm just gonna pray for her. But proceed at your own risk. Kung hindi mo pa alam, bahala ka. Bahala na ang Diyos. Yun lang sasabihin ko. Wala namang inilalabas pa na kasagutan o pahayag si Jody tungkol dito. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating istorya ngayon? Send your thoughts in the comment section below.